Hi, good evening everyone. Ang topic po natin ngayon is from the book of John, chapter 3, verse 19 to 20. And this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his work should be exposed. So, ito yung sinabi ni Jesus Christ kay Nicodemus. Sa Tagalog version, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. So, people love darkness. Bakit ba maraming tao ayaw kay Jesus, ayaw sa liwanag ng Ebanghelyo, ayaw sa liwanag ng Diyos? Because the Bible says, light. And in Him, expose the light. Mas iniibig ng tao yung kadiliman. Ang sabi ng Panginoon, iniibig nila ang kadiliman sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Anong nangyayari sa mga kasalanan? Kasi usually, ang kasalanan ginagawa sa kadiliman. Yung ginagawa mong sikreto, yung kasalanan, kadalasan, ginagawa yan sa madilim. Tinatago yung mga kasalanan. Itinatago yung masasamang gawa. Kaya mas gusto ng maraming tao na mamuhay sa kadiliman para tagong-tago yung kasalanan. Kasi pag lumapit tayo sa Panginoon, ang first step na gagawin natin is to reveal ourselves. Yung iiwasan natin yung mga kasalanan at magsisisi tayo. Pero, paano natin pagsisihan ang mga bagay na hindi natin nailalantad? Hindi natin nai-open sa lahat ng tao or i-open sa Diyos. Kasi, yung mga tao na kinakabahan, na imailantad, yung aaminin yung mga kasalanan, ayun yung hindi umaamin sa harapan ng Diyos at hindi tumatanggap ng kapatawaran at hindi tumatanggap ng light mula sa Diyos. Kaya mas pinipili nila na ang kadiliman. Yung gumagawa ng masama, sabi ng Panginoon, ang gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang ginagawa ay hindi malantad. Kasi kapag ikaw gumagawa ng masama, natatakot kang mailantad yung sarili mo, natatakot kang mag-open up, at sinisikreto mo lahat ng mga ginagawa mo kasi masama ito eh. Yung mga ginagawa mong kasalanan, syempre, ayaw makita ng mga tao na masama ka. Ayaw makita ng mga tao ay mga mali mong ginagawa. So, katulad ni David, nung kinuha niya yung asawa ng kanyang alagad na dumating pa sa punto na pinapatay niya to. Nung inano niya si Bathsheba, kaya itinago niya yung mga ginawa niya. Kaya lalo siyang nagsinungaling, nagpatong-patong yung mga kasalanan niya.
hanggang sa napatay niya yung asawa ni Bathsheba. So, those who do evil was not exposed to the light. Kasi, kung talagang ikaw ay mananampalataya, idadarang ka sa liwanag ng Panginoon, Jesucristo, hanggang sa yung mga kasalanan natin ay malantad. Mag-open tayo ng ating buhay na walang lihim sa atin. Kasi walang lihim, hindi nabubunyag. And, alam ng Diyos na lahat ng ginagawa natin, walang sikreto sa atin. Lahat ng ginagawa natin, alam ng Diyos. So, every time na ginagawa mo yung kasalanan mo, hindi talaga sikreto yon kasi alam ng Diyos kung ano yung mga ginagawa mo. Walang hindi na ilalantay. Darating yung panahon na lahat ng ginagawa mo sikreto ay nalalantad mismo mula sa iyong bibig, mula sa mga ginagawa mo. So, dadalhin ka niyan sa isang sitwasyon na pipili ka kung mapupuot ka sa Panginoon dahil siya ay liwanag or mamahalin mo siya. So, yun yung message ng talatang ito. God putting people at the edge of His work, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama, napupuot ka sa liwanag. Hindi pwedeng middle na neutral lang. Yung pag na-expose ka sa liwanag, dalawa lang ang pagpipilian mo. Whether you exposed or loved Jesus. Na magiging humble ka, na hihingi ka ng kapatawaran, at mamuhay ka sa liwanag or mamuhay ka sa kasalanan. Kaya madalas, kapag gumagawa tayo ng kasalanan, kahit sa tao, aloof tayo. Kasi ayaw natin na mabunyag yung mga sikretong ginagawa natin na alam natin na makakasira sa sarili natin. Kapag na-expose yung mga kasalanan natin, madalas yung taong nakakita sa atin na sa mga mali natin, i-hate pa natin yun. Kaya, are you going to hate God? Or love and respect the people around you na nakakapag-iwas sa atin, na maiwasan natin yung mga mali natin sa buhay. Ang mga kasalanan na ginagawa sa kadiliman, kadalasan, lalong nagpapatong-patong yung mga kasalanan natin. Yung mga mali nating nagagawa para mapagtakpan natin. Yung mga mali natin, pagtatakpan natin yon para maging yung isang kasalanan, pagtatakpan natin ng isa pang kasalanan. Kaya magpapatong-patong yung kasalanan natin kasi dahil sa pagtatakip ng mga maling nagawa natin para hindi natin malantad. So, gagawa tayo ng paraan na matakpan yung mga mali natin. Kaya kadalasan nakakapagsinungaling pa tayo lalo. So let's expose ourselves to Jesus. Kailangan idarang natin ang sarili natin sa Panginoon, sa liwanag ng ating Panginoon, para hindi tayo malayo sa Kanya at higit na mapalapit tayo at hindi tayo mas lalong madarang sa mga kasalanan.